Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Mga kapatid, ano ba ang gusto mo? Biyaya o presensya ng Diyos? Sa mga pagkakataong biyaya lamang yung gusto natin na nagiging makamundo tuloy tayo, nalalayo sa Diyos, nagkakasala. Piliin natin ngayon ang presensya ng Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya, aminin at hingin ng kapatawaran ang ating pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala
sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan mo ng iyong maasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang na nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa itinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan. Ano pat gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga-Sirene, taga-Alejandria, taga-Cilicia at taga-Asya. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu. Kaya't lihim nilang sinulsulan ang ilang lalaki na magsabi ng ganito, "Narinig naming nilalait niya si Moises at ang Diyos." Sa gayoy, naudyukan nilang magalit kay Esteban ang mga tao, ang matatanda ng bayan at mga eskriba. Siya'y sinunggaban nila at iniharap sa Sanhedrin, at nagharap sila ng mga bulaang saksi laban kay Esteban. Ang taong ito, wika nila, ay walang tigil sa pagsasalita laban sa banal na templo at sa kautusan ni Moises. Narinig naming sinasabi niya na ang templo'y gigibain nitong Jesus na taga Nazaret na ito at papalitan ang mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises. Tinitigan si Esteban ng lahat na nakaupo sa Sanhedrin at nakita nila na ang kanyang mukhay parang mukha ng anghel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit ako ay usigit, labanan ng pamunuan, itong iyong abang lingkod, sa utos mo'y mag-aaral. Ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw, siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Pinatawad mo ang aking mga gawang kamalian, ituro mo sa lingkod mo ang tuntunin mo at aral. Ang lingkod ay turuang masunod ang kautusan, sa utos mong mapang-akit, ako na may mag-aaral. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Sa landas na di matuwid, huwag mo akong bababayaan, pagkat ikaw ang mabuti, ituro mo ang iyong aral. Ang pasya ko sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas mo, ang pansin ko ay doon ko ibabaling. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos.
Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kaniyang bigay. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan, nakita ng mga taong nananatili sa ibayo ng lawa na naroon pa ang isang bangka. Alam nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad, sapagkat ang mga ito lamang ang sumakay sa bangka at umalis. Dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at sumadsad sa lugar na malapit sa kinainan nila ng tinapay matapos magpasalamat sa Panginoon. Nang makita ng mga tao na wala naroon si Jesus ni ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, "Rabay, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at mabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkain nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkain hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama." Kaya't siya'y tinanong nila, "Ano po ang dapat namin gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos?" Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya. Tugon ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Lunes sa ikatlong linggo sa Pasko ng Pagkabuhay. Magandang umaga mga kapanalig. Good morning po, brothers. Sa mga nakikinig po, magandang umaga po sa inyong lahat. Ano ba ang gusto mo? Biyaya o presensya ng Diyos? Sa atin po kasing Ebanghelyo, sinabi ni Jesus, talagang diretso, medyo masakit itong pakinggan, pero diretsahan. Kaya ninyo ako hinahanap ay hindi dahil sa mga narinig ninyo, bagos dahil kumain kayo ng tinapay. Kapanalig ikaw, bakit ka ba nagdadasal? Bakit ka ba nagsisimba? Para lamang ba sa biyaya? Wala namang problema doon. Kaya nga sabi ni Jesus, di ba? Humingi ka, ikaw ay bibigyan. Umanap ka, ikaw ay makatatagpo. Kumanto ka at ang pintuan ay pagbubugsan para sa iyo. Gusto ni Lord, humingi ka. Pero, yun lang ba talaga ang dahilan kung bakit mo hinahanap si Jesus? Para makakain ng tinapay, para tumanggap ng biyaya, o hinahanap mo si Jesus para magkaroon ng malalim na relasyon sa Kanya. Alam niyo po, kami ay nagbibigay ng babala doon sa mga tao. Medyo probinsya po kami, Bulacan. May mga pumupunta kasi sa mga, kapag may sakit, lalo na kapag liblib talaga yung lugar, medyo bundok pa. Yung mga ibang mga may sakit po kasi sa amin, pag may sakit, ang ginagawa, pumupunta sa faith healer, sa mangtatawas, o mangkukulam, albularyo, at doon sila nagpapagamot. Tinuturuan po namin sila. Huwag po kayong pupunta diyan kasi may pinapasuot pa sa kanilang mga anting-anting. Kasi hindi po iyan turo ng simbahan. Mapapahama kayo lalo diyan. Kapag may sakit po kayo, meron naman pong doktor, merong nurse,
Meron pong health center, libre naman po doon. May mga gamot, doon po kayo pumunta. Ano po? Kasi may nagsabi kasi, Father, gumagaling. Oo, gumagaling. Pero saan ba galing yung pagpapagaling? Hindi naman galing kay Lord yan. At dahil hindi galing kay Lord, lalala ka pa niyan. Gumaling ka pero babalik yung sakit at baka mas malala pa. Kung may sakit ka, punta ka sa doktor. Anong sasabihin sa'yo ng doktor? Inom ka nito, mag-exercise ka, iwasan mo yung mga pagkain na ito, yung mga nakasasama sa'yo. Nagpunta ka sa pari, ganun din ang sasabihin. Sundin mo yung doktor, pero dagdagan mo yung ng pananalangin, magsimba ka, baguhin mo yung buhay mo, magpatawad ka. Kasi may mga sakit po talaga, nakaugat din sa nararamdaman. Kapag puno ka ng galit, talagang magiging mahina yung resistensya mo kasi lagi kang galit. Kaya sasabihin ng pare, magpatawad ka. Utos ni Jesus yan. Hindi lamang iyan para iligtas yung kaluluwa, pero nakabubuti rin yan sa kalusugan ng tao. Kapag nagmamahal ka, mas gaganda. Hindi lang gaganda buhay mo, hahaba pa buhay mo. Yan ang tinuturo ni Jesus. Magmahal ka sa Diyos, magmahal ka sa kapwa. Hindi po biglaan yung pagpapagaling na ito. Minsan po si Lord, biglaan kang pagagalingin. Pero may mga pagkakataon, iimbitahan ka ng Diyos sa isang proseso. At medyo mahirap po ito. Pero ito yung pagpapagaling na talagang magaling ka. Ito yung pagpapagaling na tumatagal talaga. Kasi talagang mawawala yung sakit. Kasi merong proseso, merong disiplina, merong mababago sa'yo. Ang gagaling, hindi lang yung katawan, pati kaluluwa, pati puso, kasi nagiging madasalin ka, nagiging mapagpatawad ka, sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, nandyan din yung payo ng doktor. Ganun kasi ang gusto ni Lord eh. Hindi lang gumaling yung katawan, bagkus gumaling ang isip, ang puso, ang kaluluwa. Ganun si Lord magpagaling, complete healing. Medyo mahirap, may proseso, hindi para pahirapan ka, ha? Bagkus, kasi po, yung proseso na ito ay nagtuturo sa atin ng disiplina. May mga tao kasi gusto instant healing. At nagdadasal naman, kaya po kapag binigyan sila ng lechon, may sakit sa puso, magdadasal. Ano yung pinagdadasal nila? Lord, tanggalin mo ang kolesterol sa lechon na ito. Matatanggal ba yun? O kaya kapag diabetic, Lord, tanggalin mo ang sugar sa leche plan na ito. Pag may gout, ano yung dasal natin? Lord, tanggalin mo yung uric acid sa papaitan na ito. Yan, sarap ng papaitan banda sa amin. Ano po? Hindi po ganun si Lord eh. Ang gusto ni Lord, complete healing. At ibig sabihin, meron ka talagang mga iiwasan. God wants to develop in you discipline, cooperation, responsibility. Inuulit ko ha, may proseso, pero hindi para pahirapan ka, kundi para sa gitna ng proseso. Ito po kapanalig ha, sa gitna ng proseso, mas makilala mo ang Diyos. Yung bang maging mas malapit ka sa Diyos. Mas lumalim ang relasyon mo sa Diyos. Sa bawat pag-inom mo ng gamot, sa bawat pag-exercise mo, sa bawat pag-iwas mo talaga sa mga pagkaing nakasasama sa katawan mo, merong nababago sa'yo. Merong nade-develop na disiplina. At dun sa proseso na ito, ang gusto ni Lord, mas makita mo siya, mas matanggap mo yung tulong niya, mas maramdaman mo yung pagmamahal niya. Ganun po si Lord, Hindi lamang biyaya yung ibibigay niya sa'yo. Ang gusto niya, magkaroon ng relationship
sa iyo. Ang ibibigay ng Diyos, hindi lamang one time na milagro. Ang gustong ibigay sa iyo ng Diyos, yung pakikipagkaibigan niya. Kasi po yung milagro, yung biyaya, oo, tatanggapin mo yan. Pero baka minsan lang, isang beses lang, ganun. Pero kapag meron kang malalim na relasyon sa Diyos, malalim ang pakikipagkaibigan mo kay Jesus, araw-araw, andyan ang kanyang pagpapala. Nandyan ang kanyang biyaya. Araw-araw, nandyan ang kanyang yakap. Nandyan ang kanyang pagmamahal. At may mga pagkakataon, hindi niya muna tatanggalin yung sakit. Hindi niya muna isasolve yung problema. Pero hindi kanya iiwanan. Hindi kanya pababayaan. May mga pagkakataon, ikaw ay iiyak. Pero mararamdaman mo, umiiyak ka pa rin. Pero yakap-yakap ka ng Diyos. Katabi mo ang Diyos. May mga pagkakataon, may sakit ka pa rin. Pero dun sa sakit mo, mararamdaman mo, hawak-hawak na Jesus ang iyong kamay. May mga hirap pa rin, may mga pagsubok pa rin. Katulad nga po nung sinabi natin dun sa letter sender natin, paano mo malalaman na tinatawag ka ng Diyos? Dahil ba madali? Hindi. Alam mong tinatawag ka ng Diyos kasi kahit napakahirap, nakakaya mo. Kahit napakahirap, nakikita mo pa rin si Lord gumagalaw sa buhay mo. Yun ang gusto ni Lord eh. God wants to establish a relationship with you. Ano bang pipiliin mo? Biyaya o presensya ng Diyos? Nandirito ka ba kasi kumain ka ng tinapay at ang gusto mo ay unlimited supply ng tinapay? Gusto ni Lord, itaas mo pa. Wag lamang tinapay. Wag lamang biyaya. Bagkus yung pinagmumulan ng biyaya, si Jesus mismo. Not just blessings, not just miracles, bagkus isang napakalalim na pakikipagkaibigan sa Diyos, napakalalim na pag-ibig sa Diyos, isang napakagandang relasyon sa Diyos. Amen. Ang Diyos ay ating Ama. Hindi lamang ang makatutugon sa pagkagutom ng puso at ng espiritu. Siya lamang ang makatutugon sa pagkagutom natin sa puso at espiritu. Kaya't ngayon ay ilapit natin sa Kanya ang lahat ng ating mga pangangailangan. At magkaroon ng malalim na relasyon sa Kanya ating itutugon. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Ang simbahan, naway pukawin sa mga kasapi nito ang pagkagutom at pagkauhaw sa tinapay ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Atin nawang maunawaan na ang mga kinasasabikan ng ating puso ay hindi matutugunan sa pamamagitan ng paghahanap ng makabundong tagumpay o kaginhawaang dulot ng mga material na bagay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Ang mga nagsasayang ng kanilang panahon sa paghahanap ng kaligayahan sa maling paraan, naway matagpuan ang tamang daan ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makatanggap ng ginhawa at paglingap mula sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon.
ang mga namayapa, naway makaisa ni Kristo sa bagong buhay na hatid ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mo sa amin ang tinapay mula sa langit bilang pagkain para sa aming paglalakbay. Patnubayan mo ang aming mga hakbang patungo sa daan ng katarungan at kapayapaan. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating pag-alay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Aman naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin, kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinaging dapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas ang mamong tupa na tumubo sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang iniyain sa krus. Ang sa krus ipinakibuhay lagi bilang handog. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan, kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon, niabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog
para sa inyo. Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya nialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng Panginoong Jesus, lakas loob, tumawag tayo sa Ama nating nasa langit. Dito
Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakilanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you, mga kapanalig. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga ginigiliw, naririto si Kristo, ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Siya ang nais natin. Pinagpala tayo na tatanggap kay Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayoy naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria.
Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas, bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. At pagpalain kayo, ingatan kayo, pagalingin kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihain ng banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan manalig na kasama natin si Kristo. Salamat sa Diyos. Mga panalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo manikluod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento,
alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalo't higit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din panalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan na ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Kristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Ang pagbabasbas, makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw, ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayan mo po ng may gagandang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay at ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Pangwakas na panalangin, Panginoon, nagsusumamo kami, dalawin ang tahanan na ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan ka nawa rito, mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan. Sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Blessed Fides, supplementa
Panem de cielo, prestitis Tieis, Omni dictem lentum in sea bentem. oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passiones Tuae memoriam reliquisti, tribueque sumus, ita nos corporis et sanguinis Tuis sacra mysteria venerari, ut redemptionis Tuae fructum in nobis iutas sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Ng Diyos, Purihin ng Diyos. purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesu Cristo, Diyos sa totoo at tao namang totoo. Purihin sa Kristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanad-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanbanalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kabanmahalang dugo. Purihin si Jesu Cristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Kristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilinis sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang walhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin San Jose, kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin,
Iligtas mo kami sa kasalanan.